Lampas ka na ba sa 40 taong gulang? Kung makinig ka ng mabuti. Sa puntong ito ng iyong buhay, naniniwala ka na alam mo na kung sino ka, kung ano ang kaya mong gawin at kung ano ang hindi, tama ba? Ngunit paano kung sasabihin ko sa iyo na lahat ng pinaniniwalaan mong totoo tungkol sa iyong buhay, ang iyong pera, mga relasyon, at kalusugan, ay pinamumunuan lamang ng isang nag-iisang paradigma na kumokontrol sa bawat galaw mo? Tunog ito na kakaiba, hindi ba? Tama ka. Ngunit ito ang eksaktong nangyayari ngayon habang pinapanood mo ang bidyong ito. Gumigising ka araw-araw, sinusunod ang parehong mga hakbang, inuulit ang parehong mga desisyon, at kahit hindi mo namamalayan, nabubuhay ka sa loob ng isang di nakikitang pattern na nagdidirekta sa bawat kilos mo. Ang pattern na ito ay hindi lamang simpleng nakagawian, ito ay isang malalim na programa ng isip na nagsimulang mabuo noong iyong pagkabata at, sa paglipas ng mga dekada, naging isang paradigma. Sa edad na lampas 40 taon, ang paradigmang ito ay nagiging halos pangalawang balat, komportable at pamilyar, kaya hindi mo namamalayan na ito ay umiiral. Ito ang nagtatakda kung ano ang pinaniniwalaan mong posible, kung ano ang tingin mong karapat-dapat sa iyo, at hanggang saan mo pinaniniwala ang kaya mong marating. Ito rin ang dahilan kung bakit tinatanggap mo ang limitadong kita, pinananatili ang mga relasyong hindi nagbibigay inspirasyon, o inuulit ang mga rutinang walang totoong pag-unlad. At bagaman maaaring tila maliit na detalye lamang ng buhay adulto, ito mismo ang paradigma na humuhubog sa iyong kapalaran ngayon, habang naririnig mo ang mga salitang ito. Sa likod ng bawat paulit-ulit na isipin, bawat otomatikong reaksyon, at bawat paliwanag na ibinibigay mo sa iyong sarili, may isang subconscious na programa na nagdedesisyon para sa iyo. Ibig sabihin, kahit na gusto mong magbago, kahit na nangangako kang magsisimula ng bagong proyekto, mag-ipon ng pera, o maghangad ng mas malusog na pamumuhay, babalik ka pa rin sa simula. Hindi ito katamaran. Hindi ito kakulangan ng disiplina. Ito ay isang malalim na programa ng isip na na-install matagal na ang nakalipas at ngayon ay gumagana bilang autopilot. Ilang beses ka nang sinubukang sirain ang siklong ito. Ilang beses kang nangangako na gagawin mo ng iba, ngunit nanatiling pareho ang resulta. Ang paulit-ulit na ito ay hindi aksidente. Ito ay ang paradigma na pinoprotektahan ang iyong comfort zone at ang kilala na. Noong ako ay naipit sa isang limitadong paradigma, habang nasa fire department ng Toronto pa, hindi ko nakikita ang malinaw na daan palabas sa utang o pagbabago ng buhay. Naniniwala ako na ang aking realidad ay resulta ng kakulangan ng pagkakataon o ng aking sariling kakayahan. Hanggang sa dumating ang isang aklat sa aking mga kamay na nagpakita sa akin na ang problema ay hindi ang mundo sa labas, kundi ang modelo ng isip sa loob. Ito ang unang pagkakataon na napagtanto ko na hindi ang mga pangyayari ang nagpapanatili sa akin sa kawalan ng pag-usad, kundi isang unconscious na programa na nagdidikta sa aking mga isipin, desisyon, at kilos. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang intelektual, ito ay malalim na nagbago sa aking pananaw sa mundo at nag-udyok sa akin na gumawa ng mga desisyong dati ay wala akong lakas ng loob gawin. Isipin mo ang kapangyarihang hawak ng paradigmang ito sa iyong potensyal ngayon. Sa edad na lampas 40 taon, ito ay parang isang di nakikitang bakod na naglilimita sa espasyo kung saan naniniwala kang makakagalaw ka. Itinatakda nito ang antas ng kita na tingin mo ay karaniwan para sa iyong edad, tinutukoy kung aling mga oportunidad ang pinaniniwala ang posible, at maging ang mga damdaming nararamdaman mo sa harap ng mga hamon. Ang paradigma ay napakakumbinsido na hindi mo namamalayan na nakulong ka rito, dahil ito ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng iyong sariling boses, at ginagamit ang iyong mga iniisip para bigyang katwiran kung bakit ang isang bagay ay hindi para sa iyo. Para itong mabuhay sa isang bilangguan na hindi mo nakikita ang mga rehas, ngunit tinatanggap mo ng hindi nag-alinlangan. Kung titignan mo ang mga resulta na iyong nakamit sa loob ng maraming taon, ang iyong trabaho, kita, at relasyon, makikita mo na sumusunod ito sa isang pattern. Hindi mahalaga kung gaano ka magsikap na baguhin ang paraan ng iyong paggawa ng mga bagay, kung hindi mo babaguhin ang panloob na programa, babalik ang mga resulta sa simula. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong may parehong talento at oportunidad ay nakakamit ng ganap na magkaibang resulta. Ang ilan ay umaabot sa kahangahangang antas ng tagumpay at kasaganaan, samantalang ang iba ay nananatiling nagsisikap kahit na nagtatrabaho ng husto. Ang kaibahan ay hindi nasa pisikal na pagsisikap, kundi sa mental na paradigma na nagdidirekta sa kanilang mga aksyon. Ang pagbabago ng paradigmang ito ay parang pagpapalit ng panloob na mapa na ginagamit mo upang gabayan ang iyong sarili sa mundo.
Kung mali ang mapa, hindi mahalaga kung gaano kakabilis, palaging mauwi ka sa maling destinasyon. Ngunit sa pagpapalit ng mapa, nagbabago ang buong landas. At ang pagbabagong ito ay hindi dahan-dahan, maaari itong maging agad-agad sa sandaling maging malinaw sa iyo at magdesisyon kang tiyak na ireprogram ang iyong isip. Sa sandaling iyon, magsisimula kang mapansin ang mga pattern, questionin ang mga paniniwala, at hamunin ang mga limitasyong dati ay tila natural. Mapapansin mo na ang iyong mga pagpili, nakagawian, at resulta ay hindi maiiwasan, kundi bunga ng isang programang maaaring palitan. Ang prosesong ito ay hindi komportable dahil nangangailangan ito ng kamalayan. Nangangailangan itong suriin ang sariling buhay ng may katapatan at aminin na, sa loob ng mga dekada, nabuhay ka sa autopilot. Ngunit ito rin ang sandali ng pagbabago. Kapag naunawaan mo na may umiiral na paradigma na kumokontrol sa iyong kilos at na maaari itong baguhin, nagkakaroon ka muli ng kapangyarihan sa iyong kapalaran. Ang pagkaunawang ito ay nagbibigay laya sapagkat ipinapakita nito na walang tiyak na hangganan sa kung ano ang maaari mong makamit. Nagsisimula ang lahat sa isang panloob na desisyon, at ang desisyong ito ay hindi nakasalalay sa iyong edad, sa kasalukuyang kita, o sa iyong nakaraan. Nakadepende lamang ito sa pagkilala na naroroon ang paradigma at sa pagtatalaga na baguhin ito. Habang pinagninilayan mo ito, mapapansin mo na bawat paulit-ulit na pag-isip, bawat otomatikong damdamin, at bawat reaksyon na tila natural ay, sa katunayan, ekspresyon ng programang pangkaisipan. At kung, simula ngayon, sisimulan mong obserbahan ang mga reaksyong ito at tanungin ang iyong sarili, ang pag-isip na ito ba ay talaga sa akin o ang paradigma ang nagsasalita sa aking pangalan? Mapapansin mo na may puwang ng pagpili sa pagitan ng stimulus at tugon. Dito nakatira ang iyong kalayaan at dito nagsisimula ang pagbabago. Dito mo maaaring palitan ang otomatikong pagganap ng mga pinag-isipang pagpili na magtatayo ng isang bagong realidad na mas kaayon sa tunay mong nais para sa mga susunod na taon ng iyong buhay. Ang parehong paradigma na humuhubog sa iyong pang-araw-araw na gawi ay siya ring nagtatakda ng iyong relasyon sa oras at pera. Hindi mahalaga kung ilan mang teknik sa pagiging produktibo ang iyong matutunan o ilang kurso sa pananalapi ang iyong pagdadalhan, kung ang paradigma na kumokontrol sa iyong isip ay nananatili. Ang mga resulta sa pananalapi at paggamit ng oras ay mananatiling pareho. Sa edad na 40 pataas, mas tumitindi ang impluensyang ito dahil nakatipon ka na ng mga dekada ng karanasan na nagpapatibay sa mga pattern, paliwanag, at paniniwalang pumipigil sa kung ano ang posible. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao sa yugtong ito ng buhay ay nakakaramdam ng pagod, labis na abala, at tila walang puwang para sa pag-unlad. Naniniwala sila na kailangan nilang magtrabaho ng mas maraming oras upang kumita ng mas maraming pera, ngunit hindi nila napapansin na umiikot lamang sila sa parehong mental na modelo. Lahat tayo ay binigyan ng parehong 24 na oras sa isang araw, ngunit ang paraan kung paano tayo tinuturuan ng paradigma na tingnan at gamitin ang mga oras na iyon ang nagtatakda ng resulta. Habang ang isang tao ay nakakamit sa isang araw ang kung ano ang inaabot ng isa pang tao ng isang taon, hindi ito dahil ipinanganak siyang may lihim na talento o pinalad, kundi dahil siya ay gumagana sa ibang paradigma. May paniniwala at gawin na naglalagay sa kanya sa ibang antas ng desisyon, produktibidad, at focus. Tahimik na hinuhubog ng paradigma ang paraan ng iyong pakikitungo sa mga oportunidad. Marahil naisip mo na, gagawin ko ito kung may oras ako o mag-invest ako sa proyektong ito kapag may natirang pera. Ang paghihintay na ito ay palatandaan ng paradigma na namumuno, laging nagtataya sa hinaharap at hindi pinapalaya ang kasalukuyan para sa aksyon. Sa edad na 40 pataas, marami na ang sumusuko sa mga pangarap dahil naniniwala silang wala ng oras o hindi pwedeng mangahas ngayon. Ngunit ang totoo, ang pakiramdam na ito ay hindi refleksyon ng realidad, kundi ng programang pangkaisipan. Kapag binago mo ang paradigma, magsisimula kang maunawaan na ang oras at pera ay mga nababago at nababagay na yaman na maaaring hubugin ng iyong kamalayan at desisyon. Natututo kang unahin ang mahalaga, mag-focus sa esensyal, putulin ang mga hindi produktibong gawain, at ilaan ang enerhiya sa mga bagay na tunay na nagdudulot ng paglago. Nagsisimula kang mag-isip tulad ng mga taong lumilikha ng kayamanan, sa halip na ipagpalit ang oras para sa pera, hinahanap mo ang paraan upang makabuo ng mga sistema, produkto, serbisyo, o pamumuhunan na nagtatrabaho para sa iyo. Natutunan ko ito sa praktika.
Nang sinimulan ko ang aking unang negosyo, wala akong formal na edukasyon o karanasan sa negosyo, ngunit nagpasya akong sirain ang paradigma ng magtrabaho para sa pera. Sa halip, nagtuon ako sa paglikha ng serbisyo na tutugon sa isang tunay na pangangailangan at maaaring palawakin. Sa aking unang taon, kahit walang kahanga-hangang kurikulum, kumita ako ng higit sa 1,700,000 piso. Hindi ito mahika, kundi pagbabago ng pananaw at paradigma. Tumigil akong tingnan ang oras bilang kaaway na kulang at nagsimulang tingnan ito bilang kakampi na maaari kong pamahalaan sa pamamagitan ng aking mga pagpili. Para sa iyo, nangangahulugan ito na simulan mong questionin kung saan talaga na-invest ang iyong oras. Ilang oras sa isang araw ang ginugugol sa mga gawain na hindi nagbabalik ng halaga, pinansyal man o emosyonal. Ilang oportunidad ang naipagpaliban habang hinihintay ang tamang oras na hindi dumarating. Ang kasalukuyang paradigma mo ay pinananatiling abala ka, ngunit hindi kinakailangang produktibo. Kapag sinimulan mong palitan ang mga otomatikong gawain ng mga pinag-isipang aksyon at estratehiya, matutuklasan mo na maaari mong palayain ang buong bahagi ng oras at enerhiya upang bumuo ng isang bagong realidad sa pananalapi. Ipinakita ng isang pag-aaral ng Universidad ng Stanford na ang mga taong natututo unahin ang mga gawain may mataas na epekto at bawasan ang mga distraksyon ay, sa karaniwan, nakakadoble ng produktibidad nang hindi nadaragdagan ang bilang ng oras ng trabaho. Pinapatunay nito na hindi ang dami ng oras na magagamit, kundi ang kalidad ng pokus at desisyon ang mahalaga. Ang pagbabagong ito ay hindi nangyayari mula sa labas patungo sa loob, nagsisimula ito sa loob mo. Sa reprogram ng iyong paniniwala tungkol sa oras at pera, kailangan mong itigil ang pag-isip ng wala akong oras at simulan ang pagtatanong, paano ko maibibigay ang puwang para dito ngayon? Ang simpleng pagbabagong ito ay ganap na binabago ang paraan kung paano ini-filter ng utak ang mga posibilidad at bumubuo ng mga solusyon. At hindi lamang ito tungkol sa pagkakaroon ng mas maraming pera, kundi sa pagbabago ng emosyonal na relasyon mo sa pera. Kung pinaniniwalaan mo na ito ay mahirap makuha, kulang, at pinaghirapan, ang paradigma ay magpapatibay ng mga sitwasyon na magpapatunay nito. Ngunit kapag binago mo ang paniniwalang ito, magsisimula kang mapansin ang mga oportunidad at daan na dati ay hindi mo nakikita. Ang oras at pera ay hindi na magiging kaaway kundi magiging kasangkapan. Lalaya ka sa karera ng daga at magsisimulang mamuhunan ng oras sa pag-aaral, paglikha, at pag-unlad, at ito ang magbubukas ng daan para sa mga bagong pinagkukunan ng kita at bagong antas ng kasaganaan. Gumawa ng isang praktikal na ehersisyo, sa loob ng 7 araw, isulat ang lahat ng ginagawa mo mula sa paggising hanggang sa oras ng pagtulog. Sa pagtatapos ng linggo, tingnan ng tapat kung saan nauubos ang oras at enerhiya mo. Maaari kang magulat sa dami ng otomatikong gawain, pagkaabala, at mga hindi kinakailangang gawain na kumukonsumo sa oras na pwede sanang gamitin upang baguhin ang buhay mo. Pagkatapos, palitan ang hindi bababa sa 30 minuto kada araw para mag-aral, magplano, o magsagawa ng isang bagay na nakaalin sa iyong pangunahing layunin. Ang simpleng ugali na ito, kung panatilihin ng tuloy-tuloy, ay maaaring ganap na baguhin ang relasyon mo sa oras at, sa kalaunan, sa pera. Kapag nagsimulang makita ang oras at pera bilang ekspresyon ng iyong paradigma, at hindi bilang mga panlabas na hindi makontrol, mababawi mo ang kapangyarihan ng desisyon. At sa sandaling ito, lilitaw ang mga oportunidad. Hindi dahil dati wala sila, kundi dahil ang iyong isipan, na ngayon ay naka-adjust sa bagong dalas, ay nakakakita sa kanila at kumikilos. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagpapatuloy sa parehong routine ng isa pang dekada o sa pagtatayo, kahit nalampas sa 40 taon, ng ganap na bagong landas ng kalayaan, kasaganaan, at katuparan. Kapag pumasok sa isip mo ang isang makapangyarihang ideya, ang tinatawag kong wavy idea, ang lahat ay tila malinaw sa loob ng ilang minuto, nakikita mo ang posibilidad, nararamdaman ang pag-asa, at nagsisimulang mangarap. Ngunit sa sandaling magpasya kang gawing aksyon ang ideya, lilitaw ang isang bagay na biglang humaharang at humihila pabalik, isang pader, isang alon, isang tinig na sumisigaw ng, huwag. Tinatawag ko itong terror barrier. Hindi ito maganda lang na metapora, totoo ito, pisikal. Ang iyong central nervous system, ang komplikadong makinang elektrikal na dala mo sa loob mo, ay nakakatuklas ng anumang paggalaw patungo sa hindi kilala at nagpapalabas ng otomatikong serye ng tugon, pag-aalala, pagkabalisa, mga palusot, mga senyales na nagpapalayo sa iyo. Naranasan ko ito sa sarili ko at nakita ko sa iba ng milyon-milyong beses.
Paralisado ka, hindi dahil sa kakulangan ng tapang, kundi dahil sinusubukan ng iyong biolohiya na panatilihing ligtas ka sa pamilyar. Iniisip mo ba na kahinaan ang reaksyong ito? Hindi. Ito ay lumang programa na kumikilos upang mapanatili ang kaayusan. Ngunit narito ang susi, ang nagdudulot ng takot ay hindi ang aktwal na panganib, kundi ang paradigma sa loob mo na nagsasabi na ang panganib ay mas malaki kaysa sa tunay na laki nito. Ilang beses mo nang pinakawalan ang isang oportunidad dahil sa boses na yon sa loob mo. Ilang gabi ka na ang nag-ikot sa kama, iniisip ang si paano kung at bumalik sa parehong lugar kinabukasan. Nangyayari ito dahil mas pinipili ng paradigma ang kilalang bilangguan kaysa sa ditiyak na kalayaan. Magkwento ako ng totoong halimbawa na nagpapakita ng ganitong proseso. Ang bayaw ko, sa edad na humigit kumulang 50, ay buong buhay na nagtayo ng negosyo para sa iba. Siya ang nagtatayo, nagpapatakbo, at nagpapalago ng mga kumpanya na hindi kanya. Isang maliit na oportunidad ang dumating, bumili ng isang kumpanya ng kagamitan sa seguridad. Natakot sila. Ginawang pautang ang bahay. Ilagay ang lahat ng ipon sa mesa. Ang kapatid kong babae at siya ay takot na takot. Sinabi ko, ituloy mo lang. Isang talon sa dilim. Pabilis ang tibok ng puso, tinatanong ng pamilya, bulong ng kapitbahay, sila ba ay baliw? Ngunit, sa gabing iyon, nakakatakot ang realidad, ilang buwan ang lumipas, sa pamamagitan ng masigasig na trabaho, pananaw, at pagtitiyaga, ang kumpanya ay naging isang imperyong multimilyonaryo. Ngayon, halos retirado na sila, habang ang mga anak nila ay nagpapatakbo ng negosyo. Ang dating tila napakasalimuot na panganib ay naging daan patungo sa isang bagay na dati ay imposible. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng praktikal na aral. Ang matinding emosyon ng takot ay hindi mawawala sa simpleng pag-isip. Ang paggawa ng hindi pa nagagawa ay nangangailangan ng paglipat sa pamamagitan ng terror barrier sa aksyon, hindi paghihintay na mawala ang takot. At kapag nalampasan mo ito, hindi nawawala ang takot, naroon pa rin, ngunit nawawala ang kapangyarihan nito. Napagtatanto mo kung ano talaga ang nagpapahinto sa iyo, hindi mundo, kundi ang kondisyong naitanim sa loob mo. Sabi ni Joseph Campbell, ang yungib na kinatatakutan mong pasukin ay naglalaman ng kayamanang hinahanap mo. Hindi siya nagsinungaling. Ang pinakatakot na pinto ay madalas nagtatago ng pinakamahalagang bagay na kailangan mo. Paano mo ito malalampasan, lalo na kapag lampas ka na sa 40 taong gulang, kung saan ang mga nakagawian ay may dekadang pagtitibay? Una, kilalanin ang pattern ng iyong isip. Tukuyin ang pangunahing ideya, ang pag-isip na nagpasiklab sa iyong kagustuhan. Ikalawa, isulat ang pinakamaliit na praktikal na hakbang na magdadala sa iyo malapit sa ideyang iyon, isang bagay na magagawa mo sa loob ng susunod na 24 na oras. Huwag magplano ng perpektong mga senaryo, magplano ng isang simpleng aksyon na nasusukat. Ikatlo, kilalanin ang pisikal na reaksyon ng iyong katawan, maikling paghinga, tensyon, mga rason na binibigay ng isip, at sabihin sa iyong sarili, ito ang naglalabas ng takot, ngunit magpapatuloy ako kahit narito ito. Ika-4, ulitin ang aksyon ng may disiplina. Bawat ulit ay nagpapababa sa pagiging sensitibo ng iyong sistema sa kawalang katiyakan, at ang lumang paradigma ay unti-unting natatalo. Tanungin ang sarili, ilang mga desisyon ang iyong ipinagpaliban dahil sa takot sa opinyon ng iba? Ilang beses ang sagot na paano kung mawalan ako ng lahat, ang naging dahilan para hindi subukan? Ang punto ay hindi itanggi ang panganib, kundi suriin ito ng malinaw at kumilos sa kabila ng takot, hindi dahil dito. Tukuyin ang tunay na mapagkukunan, bumuo ng pinakamaliit na plano ng seguridad, humanap ng karanasang tagapayo, lahat ng ito ay nagpapababa sa panganib, ngunit ang mahalagang hakbang ay nananatiling desisyon at aksyon. May isang hindi gaanong romantikong katotohanan, maraming tao na nakakalampas sa pinto ng takot ay hindi nagiging kilala, binabago nila ang pangkaraniwang buhay sa isang buhay na ganap na nararanasan. Maaaring hindi ka makilala sa media, ngunit maaari mong makuha muli ang iyong pagpapahalaga sa sarili, lumikha ng tunay na katatagan sa pananalapi, matulog ng walang bigat ng pag-aalinlangan. At ito, sa edad na lampas 40, ay isang unang kasiyahan na madalas ay hindi pinapansin. Sa paglabag sa paradigma, nakakamtan mo ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera, nakukuha mo ang panloob na patunay na kaya mong baguhin ang iyong kapalaran. Ngayon, isang praktikal na hakbang na maaari mong gawin kaagad, sa loob ng 3 araw, tawagan ang isang tao na mas may alam kaysa sa iyo tungkol sa bagay na nais mong gawin, magtanong ng direkta, humingi ng tiyak na payo, hilingin ang gabay sa unang hakbang.
Sa ika-4 na araw, gawin ang pinakamaliit na aksyon na sumusulong sa payong iyon. Sa ika-5 araw, itala kung ano ang nagbago. Ang mini-ehersisyong ito ay idinisenyo upang ilantad ang paradigma at pilitin kang kumilos sa halip na makipagdebate sa isip. Sa simula, ito ay nakakakaba, ngunit sa huli ay nagbubunyag ng mahalagang aral. At tandaan, hindi mo kailangang guluhin ang buong buhay para baguhin ang paradigma. Hindi lahat ay magpapautang ng bahay para bumili ng negosyo, may ilan na maglalaan lamang ng oras, may iba na gagawa ng pakikipagsosyo, at may ilan na mag-ipon ng kaunti. Ang punto ay hindi sa laki ng panganib, kundi sa direksyon ng iyong tapang. Gawin ang isang bagay ngayon na pasasalamatan ka ng iyong hinaharap na sarili. Kapag nalampasan mo ang pintong ito, may permanenteng pagbabago, hindi ka nababalik sa dating estado na may parehong antas ng katiyakan. Binabago ng desisyon ang iyong vibrasyon, at nagsisimulang tumugon ang buhay sa ibang paraan. Kapag dumating ang takot, hayaang dumating ito, ngunit huwag hayaan itong magdesisyon para sa iyo. Hindi natin nakikita ang mundo kung ano ito, nakikita natin ito sa pamamagitan ng internal na mapa na nakalagay sa ating isip, tulad ng palagi kong sinasabi sa mga seminar, hindi natin nakikita gamit ang mga mata, nakikita natin sa pamamagitan ng mga mata. Ang tinatawag nating persepsyon ay isang aktibong konstruksyon ng utak, sinusubukan nitong hulaan kung ano ang mangyayari at pinupunan ang mga puwang gamit ang alam na nito. Tinatawag ng mga neuroscientist ang prosesong ito bilang predictive coding, binubuo ng utak ang mundo, gumagawa ng hula, at ginagamit ang sensory na datos upang iwasto o patunayan ang hula. Kapag matatag ang iyong paradigma, ang internal na mapa mo ay bumubuo ng mga hula na nagpapatuloy sa parehong karanasan araw-araw. Sa praktikal na wika, kung ano ang inaasahan mong makita, iyon ang madalas mong nakikita. Kung gigising ka na naniniwala na hindi ako kaya, hahanapin at pipiliin ng iyong utak ang mga impormasyon na magpapatunay sa paniniwalang iyon, maliliit na senyales, pagkabigo, mga balakid, at pinalalaking ebidensya. Kaya napakalakas ng pagbabago ng persepsyon, sa pagbabago ng mental na mapa, binabago mo ang paraan ng pagpapakita ng mundo sa iyo. Hindi ito mistisismo, ito ay batayang paggana ng sistema ng nerbiyos. Nang binago ko ang sariling pananaw tungkol sa kung ano ang posible, huminto akong makita ang limitasyon sa lahat ng dako, at nagsimulang makita ang mga pintong dati mukhang pader. Mayroon ding konkretong ebidensya na ang mga paniniwala at mentalidad ay humuhubog sa kilos at resulta. Ang mga interbensyon sa mindset, tulad ng pagtuturo ng pananaw sa paglago, ay nagpakita ng tunay na epekto sa paraan ng pagharap ng tao sa hamon, pagpupursige, at paggawa ng desisyon na nagbabago sa kanilang landas. Sa malalaking pag-aaral sa edukasyon at mga programa sa pagbabago ng isip, ang maliliit na pagbabago sa paraan ng pag-isip ay nagdulot ng nasusukat na pagkakaiba sa pagganap at bukas sa mga bagong oportunidad. Ipinapakita nito na maaaring baguhin ang isip at ang pagbabagong ito ay may praktikal na epekto, hindi lamang theoretical. Hayaan mo akong ikwento ang isang bagay na palagi kong ginagawa. Sa isang palabas, tinanong ko ang isang grupo tungkol sa kulay ng taong nakaupo sa harap, nagbunga ito ng halakhak at kalituhan, at pagkatapos ipinaliwanag ko na ang kulay na nakikita ng mga tao ay mabilis na konklusyon ng isip, hindi simpleng pagbasa lamang ng mata. Ang demonstrasyong ito ay nagdudulot ng sorpresa, nararamdaman ng madla na nalinlang sila ng kanilang sariling mga pandama. At ang pagkagulat na ito ay nagtuturo, kapag napagtanto mo na ang iyong isip ay nagbubuo ng konklusyon at hindi lamang nagre-record, lumilitaw ang isang makapangyarihang posibilidad, maaari mong sanayin ang isip na bumuo ng ibang konklusyon. Ang sandaling ito ng imadaya ng sariling persepsyon, ay kadalasang nagdudulot ng halo ng pagtataka at pag-asa, dahil napagtatanto ng tao na may puwang para muling isulat ang mapa. Kung ilalapat ito sa pera, emosyon, at kaligayahan, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga pattern ng paniniwala tungkol sa pera, tinatawag ng ilang mananaliksik na money scripts, ay kaugnay ng mga gawi sa pananalapi at maging ng kita at ari-arian. Ang mga paniniwala tulad ng marumi ang pera, kaunti lang ang pera, o ang pera ay seguridad, ay gumagabay sa mga desisyon, pagtitipid, pamumuhunan, at pagkuha ng panganib. Ang pagtukoy sa mga script na ito ay isang konkretong hakbang upang baguhin ang resulta. Napakahirap magkaroon ng kayamanan kung, sa ilalim ng kamalayan, ikaw ay kumikilos batay sa mga patakarang sumisira sa kakayahang mag-ipon, mamuhunan, o humingi ng mas marami. Bukod dito, ang relasyon sa pagitan ng kita at emosyonal na kagalingan ay komplikado, ngunit mahalaga upang maunawaan ang ugnayan ng persepsyon at kalidad ng buhay.
Ipinakita ng klasikong pananaliksik na sa isang punto, ang mas mataas na kita ay karaniwang nakababawas ng paghihirap at nagpapataas ng pangkalahatang pagpapahalaga sa buhay. Gayunpaman, ang paraan kung paano tinitingnan at ginagamit ng bawat tao ang kita, ang mga paniniwala at prioridad, ang nagtatakda ng totoong benepisyo sa kagalingan. Sa madaling salita, dalawang tao na may magkaparehong kita ay maaaring magkaroon ng magkaibang antas ng kaligayahan dahil sa paraan ng kanilang interpretasyon at pamamahala sa kanilang tinatanggap. Ngayon, ano ang pwede mong gawin araw-araw upang samantalahin ang agham na ito at baguhin ang iyong persepsyon nang hindi puro teorya, kundi may praktikal na hakbang na mismo ang aking inirerekomenda? Una, obserbahan. Sa loob ng 3 araw, isulat kung sa anong konteksto lumilitaw ang iyong otomatikong mga iniisip tungkol sa pera at tagumpay. Pangalawa, lagyan ng pangalan. Tukuyin ang paniniwala na yon, halimbawa, hindi ako karapat-dapat, delikado ito, wala akong swerte. Pangatlo, subukan ng prediksyon. Magtakda ng maliit na eksperimento na hinahamon ang paniniwala, maaaring mag-alok ng serbisyo sa bahagyang mas mataas na halaga, makipag-usap tungkol sa sahod sa iyong boss, o ilipat ang 5% ng iyong kita sa isang investment account sa loob ng 30 araw. Pang-apat, pansinin ang pisikal na senyales ng iyong katawan kapag lumilitaw ang paniniwala, maikling paghinga, tensyon, at ipagpatuloy ang aksyon sa kabila ng kakulangan ng ginhawa. Ang paulit-ulit na mikroaksyon na ito ay binabago ang hierarchy ng prediksyon sa utak. Ang mga bagong ebidensya ay nagsisimulang pumalit sa lumang kwento. Dagdag pa rito, ipinapakita ng mga pag-aaral tungkol sa financial literacy at financial mindfulness na ang parehong teknikal na kasanayan at emosyonal na kamalayan ay nagdudulot ng konkretong pagbabago sa gawi sa pananalapi, mas mabuting desisyon, mas kaunting padalos-dalos na pagbili, mas maayos na pagpaplano. Pinatutunayan nito na hindi sapat ang simpleng kagustuhan, kailangan ding sanayin ang pag-isip at damdamin tungkol sa pera. Isang simpleng ehersisyo na madalas kong ginagamit sa mga estudyante ay ganito: sa loob ng 10 araw, sa bawat pagkakataong lumitaw ang limitadong iniisip tungkol sa pera o kakayahan, itigil ito at palitan ng praktikal na tanong. Ano ang pinakamaliit na hakbang na pwede kong gawin ngayon na sumasalungat sa iniisip na ito? Ang sagot ay dapat maging nasusukat na aksyon. Kung ang paradigma ay nagsasabing hindi pwede ngayon, ang iyong tanong ay dapat magbunga ng hakbang, maglipat ng maliit na halaga, magpadala ng email, mag-schedule ng 20 minuto para sa pag-aaral. Sa katapusan ng 10 araw, makakalikha ka ng konkretong ebidensya laban sa lumang prediksyon ng iyong isip, at ito ang mismong nagre-rewrite ng mapa. Sa huli, pinatutunayan ng agham ang lagi kong itinuturo, ang pagbabago ng iyong persepsyon ay nagbabago ng resulta. Hindi ka nakadepende sa mga nakatagong sitwasyon, ang mga sitwasyon ay na-filter sa pamamagitan ng iyong mapa. Kapag desidido kang i-update ang mapa, gamit ang impormasyon, praktikal na ehersisyo, at paulit-ulit na maliliit na aksyon, ang iyong buhay ay magsisimulang magpakita ng mga posibilidad na dati ay hindi nakikita. Subukan ito ngayon. Obserbahan ang isang iniisip na pumipigil sa iyo sa loob ng 1 linggo. Hamunin ito sa pamamagitan ng maliit na aksyon, at tingnan kung paano dahan-dahang binabago ng iyong panloob na frequency ang mundo sa paligid mo. Ang kailangan mong panatilihin sa loob mo ay simple, ang paradigma ang di nakikitang programa na humuhubog sa bawat desisyon, bawat resulta, at maging sa paraan ng pagtingin mo sa sariling buhay. Hanggang hindi ito binabago, wala talagang nagbabago, ngunit sa sandaling desidido kang lampasan ang hadlang na ito, lahat sa paligid mo ay nagsisimulang magreorganisa. Ito ang susi na naghihiwalay sa mga patuloy na nakatali sa routine at sa mga lumilikha ng bagong realidad. At kung ang mensaheng ito ay may kahulugan sa iyo, huwag tumigil dito. Ang susunod na video ay lumilitaw na sa iyong screen at doon ay aakyat ka ng isa pang hakbang sa iyong pag-unlad sa karunungan na magiging 1% na mas mahusay kaysa sa iyong kasalukuyang sarili. Salamat sa iyong atensyon at hihintayin kita sa susunod na video.